Engineer ang trabaho ko, pero sa bahay, handyman. Tara, samahan niyo ako sa mga tuklas ko. Magandang araw mga ka-project. Kumusta kayo? Sa car namin, lagi ako may dalang battery jump starter. Matagal ko na siyang nabili sa HMR at nakatago siya dito sa car ko. At dahil matagal ko na siyang di na-check, baka sira na yung battery sa loob niya. Ayan, naalala ko, nilagyan ko pala siya dati ng voltmeter mga ka-project para ma-check ko yung voltage condition niya. Ala, wala na pala siyang charge mga ka-project at baka sira na yung battery sa loob niya mga ka-project. Dito ko naman siya china-charge at 110 volts ang kailangan niyang power source mga ka-project. Ito nga pala ang mga positive at negative battery clips na pang-connect at jump start sa battery ng kotse. Meron din pala siyang 12 volts battery socket dito sa likod para kung gusto natin mag-charge ng mobile phone. Tara, baklasin na natin siya mga ka-project. Ayan, nabuksan ko na siya. At tanggalin na natin yung battery niya mga ka-project. Ayan, tanggal na yung battery. Ayan pala yung brand at type ng battery niya sa loob mga ka-project. Ngayon, gamit ang battery charger, try nga natin siyang i-charge mga ka-project. Huh? Hala? Bakit ganun? Full na kaagad siya. Wala nga siyang voltage reading. So, sira na talaga siya mga ka-project. Subukan nga natin sa isa ko pang tester. Ayun, mahina na talaga. 2 volts lang ang nakukuha niya sa battery. Pero, try pa rin natin siyang i-charge mga ka-project. Ay, ayaw na talaga siya. Ilang oras ko na siyang china-charge, pero wala na talaga. Kaya bumili na ako ng bagong battery sa online store. Pero, ang binili kong kapalit ng lumang battery ay battery na ng pangmotor mga ka-project. Halos kapareho na siya ng sukat ng lumang battery mga ka-project. Ngayon, gamit ang battery tester, subukan naman natin kung legit yung battery na nabili ko. Ayun, good battery pa siya. Legit nga siya mga ka-project. Tapos, 12.97 volts naman ang reading niya sa voltmeter. Ngayon, try natin siyang i-charge pa ulit.
Pero ayan, nag-declare na ng full yung charger. Kaya full battery nga inabili ko mga ka-project. Okay, ilagay natin siya sa loob ng case mga ka-project. Naku, medyo maluwag pala siya dahil sa bagong battery. Pero, gagamitan natin siya ng PV foam na pantapal sa mga gilid niya para hindi siya gumalaw. Naku, hindi rin siya maisara. Ano kayong pumipigil sa kanya? Lagyan nga natin muna ng PV foam para malaman kung saan siya tumatama. Ayun pala, yung plastic partition support ang tumatama. Sige, kaya babawasan natin or itupi ng konti yung plastic partition para magkasya na siya. Ayan, okay na siya. Ngayon, lagyan naman natin yung magkabilaang gilid ng PV foam. Idikit natin siya gamit ang double adhesive tape. Ayan, tama na ang lapat ng battery mga ka-project at hindi na yan gagalaw. Ngayon, ilagay naman natin yung positive at negative terminals niya. Ayan, okay na. At isara na natin siya. Ayos, nag-fit na at nagkasya na siya. Ngayon, ibalik na natin yung mga screw niya. At lagyan na din natin ng duct tape para hindi siya kumalas mga ka-project. Ayan, ayos na siya. At kita na din kung anong voltage condition niya mga ka-project. Ayan, okay na ang battery jump starter natin mga ka-project. Tara, balik na natin siya sa car. Ito na naman ang bago kong tuklas mga ka-project. Kung nagustuhan nyo yung video ko or may natutunan kayo, pakiclick naman yung like, don't forget to share, and subscribe to my YouTube channel. Pakiclick na rin yung bell icon para ma-update ka sa mga bagong videos ko. Okay?
Hanggang dito na lang mga ka-project. Maraming salamat.